Parang tumigil na lang sa pag-aaral at tumulong sa magulang. Kaya ng ano ang May balak tanong ako sa kanya. Oh, yun, sigo. Oh. Kasi syempre parang ano ka kasi dadagdag 4 na taon, di ba? Parang wala kang magiging noon kasi nag-aaral ka. So parang magiging ko, tumigil na lang. Ano magiging diskarte mo sa kasi hindi ka nag-aaral? Bala lang. Ha? Bala na ko lang. Ayan grabe pogi ka. Ah, syempre. Sana Bagong height eh. Ha? Bago nga Oo. Hindi ikaw. Yung sasakyan ng pogi. Grabe naman yun. Oo. Kahit kunti lang pahingi. Pahingi. Ay, syempre pogi ka rin. Ayan. Yan. Pogi ka naman talaga. Pogi naman talaga siya. Okay na. Binigyan na ako eh. Oh, pogi ka yun nung hindi pa usong tao. Makapadahit ka rin. Kadiri. Sininghot yung ano ko ah. Yung bagang ko ah. Ayan na, andito yata si Dudong Ayun Dong, gusto ka na? Ha? Isipat ko lang po yung Kanina pa yan eh. dream car ko. Dream car mo ba yan? Magkaroon din. Ayan na mga papi kumusta po kayo lahat? At kakataas lang namin mag-scout. Kasama ko si Kuya Estong kanina, nag-scout kami. Yes po. At yun nga, siyempre sa pag-scout naman hindi naman laging meron. Meron ding wala. At least ginawa natin yung part natin sa isang buong maghapon, di ba? At si Kebornok naman kanina ay may nasikaso. Si Medyo po ay absent, mga kapapi. At dito si Dudong, pinapunta ko para ma-vlog natin. At bagong gising nga eh. Kumusta, Dong? Hindi ka ba... Sino gumising sa'yo? Si Papa. Si Papa mo. Kala ko ito kasi ito yung pinakisuyuan ko eh. Hindi kasi naabutan ko siya nandun sa may Nasaan? CR sa labas. CR sa labas? May CR ba sa labas? Ay, sa baba. Sa first floor. Sa first floor. Sa Falcon. Oo. Alam niyo na yung Falcon. Yung Falcon, mataas yan. Wala kaming kwarto eh. Oh. Nandun siya sa unang kwarto. Okay. Anong ginagawa? Sabi niya. Okay, gising mo lang. Sabay, Dong! Ang oras ngayon ay 4:30 po ng hapon. At ang araw ngayon ay Saturday. Saturday ang petsa ay 12. 12 na ng July. Ay, nakamusta natin si Dudong. Dong, kamusta na? Ano nang balita doon sa ating ikaw ba ay sa pag-aaral mo? Ano nang balita? Maganda alam din ng ating mga papi mga update doon sa iyong pag-school. Si Intoy po ayun sa poste. Pumalit na kay Kuya Bong. Bagong Hoy! Kamusta na? Ikaw na si Kuya Bong No? Sinata si Kuya Bong. Bong Black. Bong Black. Di parang magkakulay lang naman. Ito naman si Nico. Ayan, si Intoy. Yan. Kamusta na ang buhay? Okay lang po. Parang ikaw na pumalit kay Bong doon Hindi naman. Hindi naman. Ngayon lang. Ngayon lang. Oo. Si Labay, nasaan? May pinuntahan. Okay. Kumusta na si Dudong? Kumusta na ang buhay-buhay ni Dudong? Ngayon po okay naman po. Medyo masaya. Medyo masaya. Bakit medyo? Medyo lang? Naaralan po nag-celebrate. Nag-celebrate ang birthday si Mama at si Papa. Okay. Yun. Tara, dito tayo siguro sa para makausap natin ito ng Ikaw, saan ka? Tapusin ko na ito ba? Tapusin mo yan? Tapusin mo na yun. Oo. Sunod na. Ikaw naman tatapusin natin. Tapusin mo na rin yan. Ito yung sakyan ni Boss Dave. Mga papi. Pogi Betong, saan ka? Tapusin ko na to eh. Tapusin. Ha? Dito siyempre ako na tayo. Tara, ito. Support tayo. Support tayo dito mga papi. At si Kuya Bong po ay saan ba si Kuya Bong? Males, no? Malis yata, boss. At Wala. nangalakal, no? Wala ka yung top ng Napanood ko nga po yung vlog doon. Kuya Bong, ang daming mga kalakal doon sa loob ng bahay. Pambira, parang nahawa ata kay Ate Kayla yun
Iipon na rin? Iipon na rin ng ano Na ano mo ba sila? Nito, nag-usap pa sila na sila lang. ng dalawa lang sila. Oo, nag-usap naman Iniwanan sila. namin yun eh. Iniwanan niya? Oo. Kaya siguro nakakuha si Giyopong ng diskarte. Oo, ang bira naman si Bonggalo. So, ayun mga kapapi, pakipanood niyo yung bagong vlog kay Kuya Bong. Yung sa akin kasi late upload po yun eh. At ngayon, si Dudong, kumustahin natin ano nang balita sa kanyang enrollment. Kasi nung nakaraan ay pinapaasikaso po sa kanya yung mga requirements, no? Para siya ay makapag-exam o makapag-enroll doon sa public school. No po? At kamusta? Ayun, naayos ko naman po kaya yung mga requirements kompleto. Tapos nag-update po sa akin yung ano natin na. Oo, yun yung ating yung tumutulong po na makapasok sa public school, yung ating mga tinutulungan sa pag-aaral, no? Kaya kila Vincent, kay Hana. At yung kay Sherlyn, yung sa Binuangan nga po pala, mga kapapi, ay siguro hindi na natin mababalikan po yung sa Binuangan dahil nagkaroon po tayo ng problema po doon. At hindi ko na lang din po siguro banggitin kung ano yung mga full details, pero nagkaroon tayo ng problema. Hindi ko na lang din sasabihin sa vlog kasi Medyo private. para kay Sherlyn din. Para kay Sherlyn din siguro, mga kapapi. At masaya naman kami at nakilala namin si Sherlyn. Ginawa din naman natin yung part natin. Yes. Kanya nga lang, ang nangyari kasi doon, pahapyawan ko na lang din po kayo. Hindi kasi siya nakapasa sa entrance exam. At yun yung mga ilang nangyari at nagkaroon lang ng sa pagitan ng ating tumutulong sa public school. Okay na po yun at nakapagpaalam naman na rin po kay Sherlyn sa private message, kapapi. At okay naman niya. Okay naman po yun. Hindi ko na lang din full details ano pa yung mga nangyari para na rin dun sa bata, no? O ikaw, anong balita sa'yo? Ayun, okay naman po yan. Kompleto ko po yung requirements. Nakumpleto mo na tapos Tapos nagkausap po kami ngayon ang tutulong. Banggit niya po. Huli na po ako na nakabigay ng requirements. huli ka na daw. Kumbaga na late ka na. Late na po kasi yung school na pag-a-apply ko kaya. Tapos na po yung pasahan ng mga requirements. Entrance exam. Hinihintay na lang daw po yung result kung saang section at kung ano pong mga iba pang information patungkol po sa enrollment. Tapos banggit niya rin po na baka kung hindi kaya ng exact date na binigay niya sa akin nakaraan po, sabi niya which is last week na Monday daw po na. Kapag di daw po umubra, proceed po kami sa next sem. Next sem. Second sem. Ano ba yung napag-usapan niyo doon sa ano, para alam din ng viewer? Kasi ako naman mga kapapi, alam ko naman po yung napag-usapan. Maganda yung alam nyo rin po. No, para kumbaga updated din kayo kay Dudong kasi may mga nagtatanong kung bakit ano nang update sa kanya. No? Ano ba yung napag-usapan niyo yung last Monday? Ano yun? Yun pa din po kaya yung pinakita ko sa inyo. Pagka hindi daw, kasi grinder pa. May gumagawa yun sa kabilang. pagka hindi daw po umubra ng this semester na pasukan, tapos na po eh. Umpisa na po yung ano eh. Ipoproceed niya daw po ako sa second semester. Second semester na lang. Opo, second sem. Parang doon po ako mag-enroll ulit mag-enroll ng first year. Okay. Doon sa ano, tawag dito, doon sa kabila, Yun lang po yung binanggit ko ngayon. yung Lourdes, yung sinasabi mo. Hindi na po lang kailan na lang yung school lang yung binanggit. So paano yan? Huli ka na. Paano mangyayari? Ayun nga po, medyo napag-isip ko rin ko yan na ano eh. Anong magiging ano mo? Yung pasya mo? Bakit para alam din ng viewer, bakit ka ba nahuli? Ano bang mga nangyari? Ba't nahuli ka?
Hindi ko po alam kung mag-e-enroll ako. Kumbaga undecided ka. Opo. Oo. Kasi Tapos, nung time na yun, nagdadalawa ng isip ko, naghahati na. Doon sa reality na nakita ko yung sitwasyon ni Papa na nahirapan siya. Papa na yan, yung minsan mainitin na ulo. Kasi nga, dalawa na rin iniisip niya. Sakit niya, tapos kami, tapos nagbuhay pa. Tapos yun po, medyo nagkaroon ng sprekitik. Parang pag tinansya ko po kung 4 years from now, 28 na ako, makagraduate. Tapos, meron pa po kasi ako nasusundan na nag-aaral po mga ka-business eh. Si Macmac, si Windy, si Yashu, at saka si Kia po. So sa 4 na taon po na yun, habang dumadagdag yung grade, yung year level ko, ganun din po sila. Tapos, ang tansya ko po, tsaka prediction ko na lalong tataas din po yung expenses namin at hindi na ma-handle na maayos na ni Papa yung sasabog na po ulo niya nung pag nagkataon. Naisip ko po, gaya nung lagi ko namang ginagawa pagka ganyan, ako na lang muna dahil. Akin naman kaya ko naman po yung sarili ng gawa ng paraan. Ang mahalaga naman doon yung mga nasundan pa po sa akin kasi mga bata pa po sila. Wala pa po silang ideya, alam kung paano tahakin at kung ano pang gagawin nila. Oo. Di ba nga nag-usap tayo, ang sa akin nga, kaya nga ginagawa natin ito, para ikay matulungan dun sa public school. So yung sa public school, pagka ikay nakapasok doon, ang mangyayari, yung expenses mo doon, yung allowance mo, pamasahe, baon mo, ako na ang sasagot nga, di ba? Yun naman ang sinabi ko sa'yo nung time na yon. Ano ba yun? Parang nagdadalawang isip ka na ba na ituloy yung pag-aaral mo? Bakit? Yung oras po nakakainin mo kasi Dahil sa, laki na. sabi mo nga, 4 years pa ang Tapos, di ko na rin alam kung matutulungan ko papa. Aminado naman kami sa lahat. Ako pa rin yung merong konting alam. May alam ako sa yung mga kapatid ko, wala pang ganong idea pa paano matakboyin yung mga nagbago. Nasaan si Intoy? Toy! Leka dito, dali. Paiwan natin si Dodong. Dito ka. Dali. Paiwan natin itong bata. At maganda makarinig siya ng mga payo ng kanyang mga kuya eh. Dahil si Dodong daw parang ayaw na mag-aral. Kasi nga, nahuli siya ngayon mga kapapi dahil sa gawa daw po nung nagdadalawang isip siya. So na-late siya ng pagpasa ng mga requirements. Tapos iniisip daw niya na 4 na taon pa daw yung bubunuin niya. So ikaw ay 24 na ngayon. So gagraduate daw po siya ng 28. Tapos syempre habang siya ay nag-aaral, yung mga kapatid daw niya daragdag din daw ng daragdag yung taon ng pag-aaral at daragdag daw sa expenses. Ang iniisip ni Dudong parang tumigil na lang sa pag-aaral at tumulong sa magulang. Kaya ang ano ang May balak tanong ako sa kanya. yun, sigo. Kasi syempre parang ka kasi dadagdag 4 na taon, di ba? Parang wala kang magiging noon kasi nag-aaral ka. So parang magiging mo, tumigil na lang. Ano magiging diskarte mo sa kasi hindi ka naman nag-aaral? Bahala na lang. Ha? Bahala na po lang. Hindi naman po ako naubusan ng ideya para paano kumita ng din. Kahit siya naman po ako dali. Kasi may mga doon, gaya ko. Kasi alam mo naman na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ang nasa isip ko kasi noon, high school pa lang ako eh. Ang nasa isip ko noon, ang tagal naman yung mag-aaral. Yun. Nasa isip ko noon, kailan pa matatapos to? Tagal. Kasi pa lang noon dong, wala pang K-12 ba? Wala pang senior high. Hanggang 4th year lang, graduate ka na ng high school, di ba? Tinatamad na ako noon. Isip ko noon, ayoko na mag-aaral. Nakatapos ako ng high school, mag-aaral ako ng 4 taon, nakakatamad. Ganun. Yun ang nasa isip ko noon. Tapos tumigil ako. Sabi ko, ayoko mag-aaral. Tapos,
Kasi matagal pa eh. Sa isip ko, yung ngayon. Sabi ko dapat pala nung mga panahon na yun, nag-aaral ako ng nag-aaral. Lumilipas yung... Kasi kwinenta ko siya eh, matagal. Aabot pa siya ng 7 taon. 7? Oo. So panahon ngayon, 7 taon na nakalipas, wala pa rin akong pinag-aralan. Kung yung 7 taon na yun, tinapos ko yung pag-aaral ko siguro ngayon, nakapagtapos. Kaya hindi lang din nasayang yung taon. Diba? Hindi nasayang yung taon. At least nakapagtapos sana ako. Ayan, yun sa'yo, parang tinatamad ka na 4 na taon. Paano kung pagkalipas ng 4 na taon, ganyan pa rin? Parang ganyan ka pa rin. Pagka, siguro sa taong walang bilib sa sarili ko. Ikaw, kung anong diskarte mo siguro na mangyayari? Anong diskarte na gagawin? Ano ba yung mga diskarte dong na naiisip mo? Naisip ko po mag-apply po. Mag-apply ka? Trabaho? Gaya lang. Yung mga, hindi makakasalamat sa Oo. kasi dahil kumikita ako yung oras ko na. Oo, halimbawa, Tulungan ko pa sila pa. ano ba yung mga sample na naisip mo para maano natin, makapagpayo kami? Ano ba yung sample na applyan mo na Dati naman po pumapasok sa pabrika tsaka pabrika? sanay naman po ako sa trabaho. Oo. Hindi naman po ako masaya. Construction nga ako. Oo. Babakal bote nga ako. Basta yung hawak ko lang po yung oras ko. Tsaka siyempre matutugunan ko yung tungkulin sa mga kapatid. Tapos dahil sa papa. May sakit yung dati. Baka rin kasi tanongin ng mga viewer, no, ito lang. Si Dudong, mga kapapi, di ba ay nag-apply sa atin? Hindi naman sa pag-apply, kumbaga inalok natin na sumama-sama sa pagbablog ng Papa Dins, no? Kanya nga lang, si Dudong ay nagpaalam sa akin na siya daw po ay hindi na muna papasok. Ano ba yung naging dahilan nun Dong para alam ng viewer natin? Kaya yun nga po, time ngayon, naisip ko mag-aaral. Yung na yun, kasi naano rin ako sa sarili ko, bakit ganun. Ako kaya kong tumulong, pero yung sarili ko hindi ko matulong. Hindi naman ako madamot pagdating sa hanggat kaya ko pang tumulong, tumutulong po talaga ako. Nga lang kasi, aminin din natin sa lahat mga ka-business. Tumatanda na rin po ako na umaharap na rin po sa reality ng buhay. Balang araw magkakapamilya rin po. Ayoko pong mangyari sa next generation na magkakapamilya ako na ganito pa rin system. Walang masaya sa pagiging mahirap po mga ka-business. Oo. Hindi kasi ganito ang nangyari kasi kay Dudong noong time na nagpaalam po siya ay litong-lito rin ang kanyang isip. Litong-lito. At nakita ko nagbebenta ka na ng mga bike nun eh. Nagbebenta ka ng mga bike tapos nakikita rin naman dun sa vlog ni Kuya Buknoy, di ba? So sa akin, masaya ako dun mga kapapi na si Dudong ay kumikita ng pera. Baga, dumidiskarte siya, no? Kasi sa akin naman, yung tulong na binigay ko sa kanya noon, hindi lang naman, nagsimula po kasi si Dudong sa akin ay, kano yan, 5,000? Oo, 5,000 mga kapapi, yung pagsama-sama niya sa akin sa pag-vlog. Kanya nga lang, isang buwan lang ata yun, ano, isang beses ka lang ata sumahod eh. 2. Isa lang ba? Isang beses lang ba? Isa lang ba? Alam ko 2 eh. Unang bigay ko tapos pangalawa. Mga isa't kalahating buwan. Ay, kasama ko po yung sila. Yung una po, medyo ano lang yun, parang Parang mga ano mo lang sa kanila, sama-sama. tulong-tulong lang. Sama-sama. Marami sila nun. Oo, madami sila. Nung nagsisimula si Medyo. Oo. sila Taran. Oo. Tangkad. Oo, nung time na yon. Yung una, tapos nawala din siya. Tapos nung pangalawa, nung wala na sila Taran, tsaka si Cyclops, Tangkad, yun yung isa pa ulit. Diba? Nasa mouth ulit nun. Yun po yung Oo, yun yung... pag-alisan nila. Tapos Oo, yun yung pangalawang beses mga kapapi. Yun yung ano, kasi baka isipin ng viewer, Papa Dins, hindi mo naman tinutulungan yan si Dudong.
mali po kayo doon mga papi kasi nag-offer naman tayo sa kanya. At sabi ko naman din sa kanya, hindi lang naman doon siya magsisimula. Yun ay panimula. Kasi sa lahat naman ng kagwang, doon naman sila nagsimula. Eh syempre ako naman, respeto ko po yung desisyon ni Dudong na siya ay magdi-business. Kanya nga lang, ano ba nangyari doon? Naubos po boss eh. Naubos. Opo, kasi nung time na crisis, biglang pumitik na naman yung sakit ni Papa. Tapos parang tinamad siya mag-vlog. Eh wala naman pong ibang sasalon nun, ako yung panganay ko. Ayun. Mga isang buwan din po ata, may 2 buwan. Sumusumpong yung anxiety niya tsaka depression. Sinalo ko po yung mo. May anxiety ba si Kuya Buknoy? Sa sakit niya, boss. Ba't ba laging lutang yun, boss? Pag po. Kasi lagi niyang, minsan nga mainit. Di naman sa ang layo niya na po sa dati. Parang nung normal siya eh. Sobrang layo na. Lagi siyang balisa. Minsan nag-i-edit siya. Di niya alam kung ano pa ba, malakas yung dun. Sablay yung mga. So paano yun? Halimbawa ngayon nga, malilate ka na ng, yung next semester ka pa may papasok. Kasi sa lahat naman ng school ganun na eh. Dahil late na nga ako. At ginawa naman natin yung part natin, kanya nga lang late na talaga. So next sem na, anong balak mo nun? Hindi mo na itutuloy? Hindi na, sayang naman. Hindi sa akin lang Paps kasi andun na yung pagkakataon ba? Kung iniisip mo, para sa akin lang yung 4 years na kakainin nung panahon. Kasi alimbawa pag yung 4 years na natapos mo yun ikaw na yung may pagkakataong makatulong sa mga maliliit mong kapatid para sa pag-aaral nila. Kasi kung halimbawa natapos mo yun, malaking malaking advantage sa yun kasi graduate ka na kung ano man yung kurso mong kunin. Tsaka sayang yung pagkakataon talaga na may gustong di ba? May gustong paaral. Nandun na yung punto na gusto mo talaga tulungan ngayon yung mga kapatid. Pero mas matindi yung tulong na bibigay mo dyan pag tinapos mo yun. Kasi ang 4 na taon mabilis lang yan sa panahon ngayon. Tsaka bata ka pa. Kaysa lilipas yung 4 na taon. Na wala kang, diba? Yun yung lilipas yung 4 na taon na diskarte lang gagawin mo. Ang konkretong magiging kasi nito yung sa pag-aaral mo talaga, merong gustong tumulong at nasa dedikasyon mo yan na mo din yung sarili mo, i-boost up mo yung sarili mo na kaya ko to. Isipin mo, in 4 years, pag natapos mo at nakamit mo yung pangarap mo na makapagtapos ng pag-aaral, titulado ka na, graduate ka na ng kursong kinuha mo, marami ka ng pagkakataong pwedeng dumating sa'yo. Hindi lang lalo na sa trabaho. So pag dumating yung panahon na yun, yung 4 na taon na yun at nakagraduate ka na, matik yun. Makakatulong ka na sa mga sumunod na sa'yo. Kaya sayang kung papakawalan mo pa yung pagkakataon. Tsaka sabi niya nga Kuya Stong, di ba? Sabi mo nga kanina na ayaw mo dumating yung araw, magkaroon ka ng pamilya, generation, ganun pa rin. Yun yung paraan dun. Pag nakapag-aral ka, yung generation na sinasabi mo na ganito pa rin sila, ganitong darating, hindi mangyayari yun pagka nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, mababago lahat yun. Yes. Tsaka yung kagustuhan mo makatulong sa mga kapatid mo, sa 4 na taon na yon, siguradong sasampa na rin sila sa, halimbawa, sino ba pinakabata na sabi na natin pangalan nito? Tinay. Hindi, yung isa muna. Si Kia. Nasa high school na siguro yan pag nakagraduate ka. At yung iba siguro si Macmac at saka si Dindin, nasa college niya. Andun na yung pagkakataon na meron ka na ding matatag na trabaho nun kasi nga nakapagtapos ka na. At unti-unti, mararamdaman mo na ito na yung oras para mas makatulong ako sa pamilya mo. Ganun din siyempre sa mga magulang mo. Kaya sayang sa akin nakakapanghinayang kasi may mga taong may mga taong gustong tumulong. Sa mga expenses na diyan si Papa Dins, yung mga pangangailangan mo. Basta magsasabi ka lang. Tapos merong mga edad mo na nakakapag-working student. Yun, working student pare. Makakapasok pa rin ikaw tapos
pag-aaral mo, tapos hindi ka na nakakadagdag sa expenses ng mga magulang mo. sayang. Bagkus makakatulong ka pa kasi Ano yan meron doon? kang trabaho. Yan ang nasa isip mo kasi nun, parang magiging dagdag ka sa expenses ng pamilya mo, di ba? Hindi. Parang iniisip niya kasi, yung mag-aral muna kasi ang dami na nag-aaral, di ba? Magiging dagdag pa ako sa isipin, parang gano'n. Hindi ka magiging Pero kung mabigat. magiging working student ka, masusustintuhan mo yung pangangailangan mo. Makakatulong Tapos, sa magulang mo. Aming sinabi ni Borno, makatulungan, maaabot-abutan mo ba yung mga kapatid? Kasi yun naman ang hangarin mo. Pero wag mo lang pagbabayaan yung pag-aaral. Lilipas ang 4 na taon, tapos mo yung 4 na taon, kesa sa titigil ka, lilipas ang 4 na taon, Wala kang wala ka pa rin. natapos, walang naabot. Tapos, Kasi mas tinatanggap yung mga working student ngayon eh. Yung mga working student, mas madaling makapag-apply lalo na sa Jollibee. Tsaka sayang kasi yung pagkakataon na merong gustong tumulong, may gustong magpaaral. Kung sa Katabi ka po financially, ang ano siguro, hindi naman magpapabaya sila papadits. Yan. O, alam mo nga si Vincent, di ba? 3 taon, pero wala eh. Kung tutusin, tuloy-tuloy yun, makakagraduate yun. Parang din. Ang nangyari naman kasi kay Vincent, hindi kasi siya nagsasabi sa akin. Tsaka yung sinasabi naman niya na buwan-buwan. Kaya kapapi, minsan sa isang buwan, nagpapadala tayo doon pupunta tayo doon ng 10,000, ang sponsor niya. Kung minsan di ba? Ako bilang vlogger, nasabi ko naman na to sa vlog ko kay Ana. Sabi ko naman na. At bilang vlogger, syempre, mo rin, iko-control mo rin. Baka mamaya, kung saan mapunta, yung pera na, tuloy-tuloy ka ng ganon. Tsaka nagbigay rin tayo ng puhunan sa kanya. Kaso nga. Tsaka pagdating sa ganun, kasi parang may mga kailangan ka sa school, hindi magdadalang isip yan. Magsabi ka sa akin. Para sa school mo, automatic yan, walang dalawang salita. Kaya sayang. Oo. Sayang yung pagkakataon na iniisip mong huminto kasi nga aabutin ng 4 taon. Pero yung 4 na taon na yun, pag tinuloy-tuloy mo yun, yung magiging epekto nun pag nakatapos ka ang titignan mo sa positibo. Napaka-positibo niyan. Ikaw, parang ang dami kasing kaya mo to. Alam mo yun, nagsusumikap na mag-aral kahit na walang nagsusustento. Kaya na sinasabi namin na working student siya para na makapagtapos ng pag-aaral. Ikaw kumbaga, ikaw malaki ang malaki ang lawang mo sa advantage. May tutulong sa iyo. Tumulong. Kumbaga, ang pagiging working student mo para sa pambili-bili mo na lang ng tapos pang mo sa mga kapatid mo. May mga tao nga na talaga nagsusumikap para makapagtapos ng pag-aaral. Tatrabaho ako sa gabi para lang may ako sa pag-aaral ko. At yung iba na yun, hindi pa sila kagaya natin na merong mga kababayan natin na mga OFW, mga nagkukusang loob, nagbibigay pagmamahal, tulong sa atin. Swerte ka kasi, siyempre, andyan sila, Papa Dins, nagiging kasabapan para yung ibang kababayan natin, tutulungan din. Nakakatulong din sila. Sa kanyang paraan natin na vlog. Kaya nandito, nadalayan ka namin ni Papa Dins. Kami, nagpapayo kami sa'yo. Sana yung mga decision mo, maging sa'yo, maging pabor din sa'yo. Tapos makatulong. At mas hindi mo mapapabayaan yung magulang mo, mga kapatid mo. Yun talaga ang paraan makapag-aral ka. Pag nakatapos ka, higit pa dyan sa iniisip mo na pangarap mo doon ang makakamit mo. Kasi yung ka na work ko nang ituloy, yung sinasabi mong 4 na taon, pag nagtuloy-tuloy ka sa pag-aaral na, di ba? Pero ikaw pa rin ang masusunod dyan. Desisyon mo ang pinali dyan. Kasi baka mamaya, mag-aral ka tapos parang hindi mo rin matapos sa magsisi ka lang din. Dapat pala hindi na lang ako nag-aaral, di ba? Ikaw pa rin ang niyan. Yun yung kinakatakot ko kasi nung elementary to high school hanggang senior high. Kung ako makaka-business kapag halimbawa ganyan, nag-aaral ako tapos basic ako mag-aaral, wala naman pong mahirap. Kaya lang kasi pagka medyo nakikita kong tagilid na sa bahay tapos may problema, hindi ko talaga maiwasan. Ito yun.
nakikita mong tagilid sa bahay, ibig sabihin, paanong tagilid, may mga problema, di ba? Opo. Financially, emotionally, ganyan. Yun ang gawin mong motivasyon. Yun ang gawin mong motivasyon yung Hindi ko kayang panoorin lang po mga business ito. Kaya nga ganito yun. Wag mo siyang i-welcome ng negatibo. Kasi nga, isipin mo, yung isipan mo, gawin mo positibo, dapat makapagtapos talaga ako para masolusyonan itong Para ano magiging ba? ganitong problema sa loob ng pamamahay namin. Kasi pag nakagraduate ako, di ba? Parang ano ba to? Tiis lang, ba? Oo, ba? kaya yan, kaya yan. Pag nakapagtapos naman ako, tapos na ako. Oo, yun nga, ganun. Kesa yung nakikita mong ay, naku, manlulumo ka rin, Tapos manghihina ka, di ba? Yung nagiging diskarte mo pala parang, pag nakikita mo parang hirap sa bahay, hindi na lang ako mag-aaral. Oo, di ba? Na tulungan ko sila mama. Parang ano yun tong pagka tumigil ka sa pag-aaral mo, parang sinang-ayunan mo na lang din yung Tsaka kahirapan. tinigil mo na yung pangarap mo umangat at makatulong sa mga tao mo, sa mga kapatid mo, diba? Hanggang doon nga, parang binigyan mo na ng hangganan yung ano, kasi sayang yung chance. Tsaka ano, Pietong, pansinin mo yung araw dati, sabi mo, elementary, high school, pansinin mo yung araw noon, tsaka ngayon. Napakabilis ng araw ngayon. Napakabilis ng panahon at oras ngayon. Kaya namin nasasabi to kasi pinagdaanan namin. Sayang. Nasayang. Ako nung high school ako, gusto ko nga mag-aral. Gusto ko talaga. Diba, siyempre, sa kahirapan, di ba? Pero, yung ano kasi sa akin, nagkamali ako eh. Nagsisi ako nun. Dapat tinuloy-tuloy ko, dapat hindi ako nag-isip na sila mama ko muna unahin ko. Pero kung nag-aral ako na nag-aral, baka ngayon, Busing ka na ngayon. Using! Ano na ako ngayon? Siguro Piloto. hindi ako yung utal-utal, salita, yung diretso kong magsalita, strict, gano'n. Ngayon kasi parang kulang ako eh. Kulang na kulang. Kitang-kita yung kakulangan sa akin pagka nagsasalita. Pero marami ako napapasaya. Yes, oo naman. Kulang ngayon. Kagaya ni Papa din. Kulang. Sino kulang-kulang? Sino? Hindi, yung pinag-aralan. Kala ko. Kulang talaga ako. Pinag-aralan. Kaya nung yung sa akin lang, i-push mo yun habang may pagkakataon. At saka may second sem na naman. Second sinasabi sem. mo, no? Oo. Sayang yung second sem na makakapag-enroll ka pa pala. Yun ang trabahuin mo. I-push mo ngayon yun para yung iniisip mo makatulong ay magagawa mo. Oo, yan. Eto, pagsalitayin natin si Dudong. Anong Sige, masasabi mo tira. dun sa mga payo ng kuya mo? Ayun na, wala naman pong mali doon sa Pinay. Tama naman po yun. Kaso nga lang, magkakaiba talaga kami ng sitwasyon. Hindi yung mukha ko mukha niya, ganun. Magkakaiba po kami ng sitwasyon at saka hinaharap. Hindi pare-parehas ng pinagdadaanan. May iba-iba kaming ginagawa, may iba-iba kaming tungkulin, may iba kaming pananaw, may iba-iba kami pong mga wala naman pong mali, hindi ko naman po ini-invalidate yung ano po nila, kanilang payo. Nga lang ang talaga sa akin po para sa mga kapatid ko naman. Yung mga ganong opportunity. Ako naman, di naman po ako nawawalan ng pag-asa. Wala na naman pong Diyos. Meron nga pong mga naging tagumpay na hindi nakapagtapos. Hindi ko naman po sinasabing baka mangyari din sa akin. Sa akin, yun yung nagiging motivasyon ko at saka tinitignan kong insight mga ka-business. Na hindi lang naman talaga sa natapos yung pagtatagumpay. Meron pong nilalaan yung Diyos. At bahala na po siya kung anong balak, anong plano niya. Basta ako, tiwala lang po ako. Yan lang po yung paninindigan ko, prinsipyo. Anong pasya mo? Ano po? Baka hindi na talaga tumulit. Hindi ka natutuloy? Hindi ka natutuloy. Sayang. Kaya nga nang gaya ng sinabi ko, ikaw pa rin masusunod ka. Kami, nagpayo lang kami base sa karanasan namin. Yes. Na ngayon, nagsisisi kami bakit di kami nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya lang, hindi sana, hindi lang ito yung kaalaman. Nalalaman namin, marami pa. Kung nakapagtapos kami ng pag-aaral, yung bukod pa doon siguro, kahit paano naman nakakatulong ako sa magulang ko. Kung nakapagtapos ako ng pag-aaral.
mag-aaral. Papa din. Siguro, natutulungan ko rin siguro yung mga kapatid ko kung nakapagtapos ako ng pag-aaral. Halimbawa natin si Papa din sa kapagtapos ng pag-aaral. Nubot ako, nadamay ako Tapos na dyan. tayo ng pag-aaral eh. Tingnan mo, Oh, kahit saan mo siyang sitwasyon ilagay, sino? kaya niyang ipaliwanag. Wala, yari ka dyan, boss. Sige daw, ilagay mo nga si Papa din sa ibang ano. Sige daw. Saan? Hindi kasi ganito yan eh, yung halimbawa sabi, iba-ibang tayong sitwasyon, iba-iba tayong karanasan. Pero yung isa lang yung salita nun, mahirap. Oo. Iba-iba talaga. Ilagay mo, ikaw, Pinupunto mo. iba-iba yung sitwasyon eh. Yung ibig sabihin ba, ako, iba yung sitwasyon ko na nangyari sa buhay ko. Oo. So, iba rin ang nangyari sa sitwasyon sa buhay niya. Oo. Pero isa pa rin yung salita, mahirap pa rin. Doon pa Oo. rin nangyari. Oo. Pare-parehas mahirap. Iba-iba ng mukha. Iba-iba mo. Pero, iisa rin ang solusyon. Isa lang din ang solusyon. Ang solusyon ay magtiis ka. Tiis ka muna, pare. Tapos, yung mga tiis na yon, gawin mong lakas yun Kaya, para makapagtapos ka. Sayang dong, kasi andyan na yan, nakakasana lahat yan. Nakakasana yan. Kinasa ko na yan lahat eh. Oo. Ikaw na lang ang tinitingnan namin. Kung, syempre sa'yo magmumula yung determinasyon, yung lakas ng loob sa'yo yun eh. Kami, second lang kami. Ikaw pa rin yun. Pero pa yung, yung sabi nga ni Kuya, Ah. na nandun na tayo, manalangin, kung palataya ka, kung ano sa kanyang magagawa. Pero laki pa ng gawa. Oo. Hindi kasi pwedeng bahala na lang tayo dyan bukas. Hindi pwedeng bahala na lang si Batman. Bahala na lang ang Diyos. Hindi po pwede yung gano'n na wala kang gagawin. Kailangan may gagawin ka dyan, Ton. Hindi po pwede na oo, nandun tayo. Hindi natin alam yung plano ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Sabi Eh. nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tawa. Pero gagawa ka pa rin ng paraan. Kasi i-direct ka naman niya eh. Tapos nakikita ka niyang, anak ko na ito. Nagsisikap, nakikita ko yung pagpupursige niya. Sabi nga na Pap, bahala si Batman. Marami nagsasabing ganun, bahala si Batman. Lapit si Batman, ba't ako? Ikaw ang gagawa niyan, ba't ako nga mo? Bahala ka dyan. Batman. Reklamo si Batman ah. Ganito dong, pasensya ka na, pero ako bilang kuya mo, hindi ako papayag na yan yung decision mo na hindi ka mag-aaral. Hindi ako pumapayag kasi alam mo kung bakit. Sayang yung pagkakataon. Magalit ka na sa akin ngayon, pero gaya ng sabi ni Papa, balang araw, marirealize mo. Sa akin hindi ako papayag na hindi ka mag-aaral. Mag-aaral ka. Hintayin natin yung second sem. No? yes. Hintayin natin na dumating yung second sem. Kasi kinasa ko na yan lahat eh. Kausap ko na yung mga tutulong sa atin. Para sa'yo. Alam ko naman na guguluhan ka lang ngayon. Pero, darating ang araw, marirealize mo yan. Yes. Diba? Kung ako nga. Magkaiba tayo ng mukha. Magkakaiba tayo ng mukha ha. Ikaw, nangalakal ka, nangalakal din ako. Nagtanso ka, nagtanso din ako. Nagbenta ka kung ano, nagbenta rin ako niyan. Naglako ako ng mga paninda noon, kasama ko si Papa. Gaano kahirap yung hiya mo noon. Init ng araw, umulan. Pero sabi ko sa sarili ko, magtatapos ako para sa magulang ko. At itong vlog na ito, matatandaan mo to balang araw. Kasi ikaw, susuko ka na eh. Ayokong sumusuko ka. Ayoko nung para sa mga kapatid mo. Pero minsan nag-uusap tayo na paano naman ako? Diba? Paano ka naman? Dating ng panahon. Diba? Sabi mo nga, ikaw na yung tumatayong panganay. Breadwinner, tutuusin. Dapat sa breadwinner, ikaw ang papamamarisan ng mga kapatid mo pagdating ng araw. Si Kuya, kahit mahirap ang buhay namin, Ikaw makikita lang. nagpatuloy sa pag-aaral. Si Kuya, kahit na lagi nasasaktan, sige lang, laban lang si Kuya. Ikaw ang magiging inspirasyon nila. At huwag mo isipin yung edad pagka nagtapos ka ng pag-aaral mo. Kasi, hindi naman yung karirahan. Diba? Yung diploma mo, samahan mo ng diskarte mo. Habang ikay nag-aaral, diskarte ka. Hayaan naman kita eh. Basta nasa tama. Diba? Kung may sideline ka na o side hustle ka na mga paninda mo dyan, o sige. Huwag lang mali. Diba? Kasi pagka mali, hindi pwede.
Kagaya niya, nagbibenta siya ng mga bike. Sige, go. Ganda nga kita mo doon. Ganda nga kita mo. Yung pinaka-sideline mo, ganun dong. Mm. Tuwan-tuwa na yung tatay mo nun. Nagsasabi sa akin. Oo. Sabi, out ako dyan sa mga anak ko kasi nakaka-discarte ng ganito. Oo, kasi sabi niya nga ni Kuya Buknoy, hindi ko alam yung mga ganyan, pero sila alam nila. Oo. Diskarte, lupit. Hanga siya kay Aso, Dudong, pag nagka-assemble sila, bebenta. Oo. Proud sa'yo yung papa mo. Pag Discarte ginawa mo mo. na ganun, tapos nag-aaral ka. Oo. Okay yun, at huwag kang sumuko, huwag kang mawala ng pag-asa. Ngayon, dahil nauli tayo, sa susunod, agapan mo ha. I-update mo ko. Ang sa akin lang magsabi kayo sa akin, ano yung mga kailangan, ano yung mga dapat gawin. Communication is the key. Diba? Huwag mangyari yung nangyari dun kay Vincent. No? Kasi si Vincent ay nagkimkim eh. Nagkimkim siya eh. Tapos lumabas na lang dun sa vlog ni Bort. Pinablog ko si Bornok. Nag-chat naman ako kay Vincent. Sabi ko kay Vincent, punta siya dito. Kapapi. Sabi naman niya, sa July daw. Anong petsa na, wala pa rin. Kung hindi siya pupunta na sa akin, tatanggapin ko na yung sasabi niya sa akin na hindi na siya mag-aaral. Ay, hindi. Mag-aaral daw, sabi, diba? Kausap niya yung ating sponsor eh. Hindi ko alam na nag-enroll pa pala siya. Oo. Pero ano daw yun, yung pag-enroll niya yun, hindi pa yun sigurado. Sana ituloy niya. No? Yun lang Ang hangad ko lang naman mga kapapi, dun sa mga tinutulungan natin, magkaroon ng magandang kinabukasan. Yes. At least ako naging kasangkapan ako. Diba? At Dong, pasensya ka na kami. Kayo, agree ba kayo? Titigil ito? Hindi Para sa akin lang, ayoko talaga. Oo, kami, hindi kami papayag. Sayang May kasi. pagsuntukan Kasi- kami sa'yo. Ano dong may karanasan na kami eh. Oo. Nangyari kasi sa buhay namin, ito yung generation namin. Kung hahayaan ka namin dyan, si Dudong nandun na naman, malayo na naman. Hindi kami papayag ng ganun Dong. Pasensyahan na lang tayo, magsuntukan na lang tayo square bate. Oo. Kasi, kawawa naman, pamilya ka namin. Papa mo, Patid ka kagwang, namin. kapatid mo yan mga yan, kapatid ka namin. Igagapang natin yan, magtutulungan tayo. Huwag mo isipin yung mga bagay-bagay na ganito. Hindi naman tayo magkakanya-kanya pagdating ng araw eh. Yeah. Ang tingin natin dito, sama-sama tayo. Huwag yung kanya-kanya, huwag mo isipin yun. Sa ngayon, mahirap. Pero, manalig ka. No? Yung sa mga payo nila Papa sa atin. Kasi sama-sama tayo eh. Sabihin, may maraming tutulong sa atin. Tutulungan ka ni ganito, tutulungan ka ni ganyan. Basta magsabi ka, huwag mo sa sarili. Nating madaliin na maging kaagad tayo. Unti-unti lang. Nasa proseso ka kasi ngayon eh. Sa proseso ka ngayon at kailangan mong pagdaanan yan. Kailangan mong labanan yan. Kailangan mong labanan mismo yung sarili mo. Na ayoko na. Yan ang pinakamalakas eh. Ayoko na. Parang sa pagbabike pero ang sarap pagka nakarating ka na doon sa dream destination mo, di ba? Parang nakakapagod pagka nilalakbay mo yan eh. Oo. Tsaka Pero sabi pag nga, nakarating ka, Oo. boom! Ay, Sarap, di ba? pala dito. Sarap ng pakiramdam. Parang gusto mong ulitin ulit. Oo. yung sabi nga sa isang kanta ni Eminem, di ba? If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment. Kala ko naman kami sa ano. Di ba? Naintindihan mo? Oo. Kantay mo nga, kantay mo. Hindi, ano lang yun sa intro niya kasi hindi kanta eh. Sabi niya, di ba? Oo. English. Hindi, nandito naman kami dong, hindi kami mawawala. Magtanong ka, magsabi ka sa amin. No? Oo naman. Sayang, andyan na yung pagka... Kaya nga, nandyan na yung mga ano natin, no, mga nakakasanayan sila. Mga kapapin natin. Naantay ka lang nila, uy, Rapid and move it. naantay ka lang nila na, tawag dito, makita yung determinasyon mo. Pakita mo sa kanila. Pakita mo rin sa akin na ikaw ay, sige, bira, kahit masakit parang sa basketball persahan, di ba? Basketball. Alam niya. So yun mga kapapi, nilalanggam na ho ako. At ang dami Sobrang ng tamis mo dito. kasi, boss. Matamis ka kasi. Ay, matamis talaga ako, mahal. Dong, dito ka. Ganda dito. Kaya mo yan, pambira ka. Huwag ka mawala ng... Huwag mawala ng pag-asa. Darating ang ligaya.
Ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala. Inulit mo lang eh. Ayan. Oo. Di basta yun, huwag ka mawalang pag-asa. Dito lang kami. Next sem, bawi tayo. No? Next sem. Kailan ba yung next sem? Ilang months lang yun, 3 months lang yun ang pag-aantay mo. Yung next sem na yan, anong plano mo sa 3 months? Isipan mo. In the next 3 months, magsabi ka sa akin, anong plano mo? At siguro mahaba pa, hanggang dito na lang po muna yung aking vlog. At medyo mahaba-haba na rin. Alayin natin ito dahil ito yung tumatayong panganay ng Kuya Buknoy. Kailangan malakas din ito, mga kapapi. No? Alright, God bless sa ating lahat. Ano yan? Ano yan? Mga langgam. Ano yung mga langgam? Toy, ano yung lighter mo? Toy, sumabog yan Ayun na, mga kapapi, God bless sa ating lahat. May gusto kong sabihin, no, panghuli. Ayun, sa laban lang po. Oo. Kung ano man mangyari na. Oo, lumabang ka. Wala kahit saan naman ganun pa rin yung patutunguhan. Oo. Basta tabang may buhay, may pag-asa. Apo. At mas masarap mabuhay kapag sabi mo kasi kanina, yung iba hindi nakapagtapos, diskarte ang puhunan. Pero iba pa rin kapag may diploma at diskarte pinagsabi. Iba yun. Iba yung combo na yun. At habang ikay kinukuha mo yung diploma na yun, dumidiskarte ka pa. Di ba? Yes. Correct. Lang at God bless sa ating lahat. Bar.